May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, itago mo na lang ako sa pangalang Leng, 25 years old at taga Santo Tomas, Pasig City. Matagal ko nang gustong sumulat sa programa mo. Kaso nahihiya ako dahil baka ma-judge ako ng mga tagapakinig mo. Until one time na nakapanood ako ng episode mo na kasama si Doc Meng. Yun ang nagbigay ng lakas ng loob kaya itinuloy ko ang pagko-confess. Actually, hindi naman gaanong komplikado itong aking problema. Nag-research na nga din ako tungkol dito. Nabasa ko din na hindi lang naman pala ako ang may ganitong sitwasyon. Pero ewan ko ba? Baka mas gusto ko lang siyang pag-usapan kasama ang isang eksperto. Kaya naman, kung sakali ay maaari mo ba itong madiscuss kasama sina Doc? Narito ang aking confession. May jowa ako nung time na ito. Itago natin siya sa pangalang Ryan. Nakilala ko si Ryan sa isang common friend. Mabait siya. Strict na boyfriend. Pero kahit ganun siya, okay lang naman sa akin. Ramdam ko kasi ang pag-iingat at pagmamahal. Kaya naman, pumapayag din akong magpadisiplina sa kanya. Narito ang problema ko, DJ Main. We are about to celebrate our first year anniversary nung time na yon. I want to give Ryan a special experience on our special day. Gusto ko sanang ibigay na sa kanya ang matagal niyang nire-request. Yun ang maka-score sa akin sa kama. Inaamin ko na hindi na ako virgin, DJ Main. May naging experience na ako sa kama doon sa naging ex ko. Pero twice lang ang nangyari sa amin. Hiniwalayan ko agad dahil nakita ko na madaming red flag sa kanya. Inamin ko naman ito kay Ryan at okay lang daw sa kanya. Hindi naman daw mahalaga kung paano ko nagsimula. Ang importante daw ay kung paano ko magtatapos. Nagplano ako kung paano namin isi-celebrate ang aming anniversary. Nag-book ako ng hotel sa Makati. Pinili ko pa nga yung room na may bathtub para romantic. I want to make sure na hindi malilimutan ni Ryan ang gabing ito. Bumili din ako ng sexy lingerie. Plano ko kasing isuot ito sa araw ng aming anniversary. First time niyang makikita ang buong katawan ko. I want to test him bago ko ibigay ang sarili ko sa kanya. Dumating ang araw ng aming anniversary. Kumain muna kami sa labas bago kami nag-check-in. Pagpasok sa loob ay uminom kami ng wine para nasa mood talaga. Tapos nagkatinginan kami at yun na ang naging hudyat para magsimula na. Pinaupo ko muna si Ryan sa kama. Nagpatugtog ako ng romantic music para maset ang aming mood. Dim light para talaga mas erotic ang scene. Nagpunta ako sa CR para isuot ang surprise kong lingerie para sa kanya. Paglabas ko ay nakita ko na nanlaki ang mga mata ni Ryan at grabe ang titig niya sa body parts ko. Sinayawan ko muna si Ryan ng dahan-dahan. Pagkatapos ay unti-unti kong hinubad ang mga damit niya. Hinalikan ko siya sa noo, papunta sa kanyang labi. Hanggang sa umabot sa kanyang dibdib. Napakagat labi si Ryan at nakita ko na sarap siya. At hinubad ko na ang bra ko. Naiwan ang pangibaba. Pagkatapos ay nahiga na ako at sumignal na pwede na siyang magsimula. Dahan-dahang tinanggal ni Ryan ang underwear ko.
Pagkatapos ay napatingin siya sa gitna ng mga hita ko. Nagtaka siya at nagtanong, "Babe, bakit ang itim ng perlas mo?" Nahiya tuloy ako. At wala akong nagawa kundi takpan lang ng mga kamay ko. Ayun lang. Medyo naman nakaka-offend naman kasi yun sa part ng isang babae. Wala ka man sinabing eksaktong salita na pero parang dinescribe mo na rin kasi, di ba? Yung sabihin mo, bakit ang itim ng perlas mo? Wala namang perpektong tao. Kahit naman sinong babae, mawawalan ng gana. Baka umiyak pa nga yung iba. Pero importante ba yun sa isang relationship? Importante ba yun na dapat perfect ka? Wala kang flaws? Wala kang imperfection? Kung ikaw si Leng, anong gagawin mo? Pagkatapos kang pagsabihan ng ganitong salita, itutuloy mo pa ba o iiwan mo na lang itong si Guy kung nasaan man kayo? At kung ikaw naman ay lalaki, importante ba sa'yo na maputi ang perlas o sabihin na nating ma-pink? Pag maitim ba, may ibig sabihin? Yan ang ating unang yugto ng confession ni Leng. Ano kaya ang susunod na mangyayari sa kanila ni Ryan? Kaya samahan niyo ako alamin ang kabuuan ng kanyang confession. Walang bibitaw, pakatutukan niyo lang yan. Dahil mamaya malalaman na natin ang susunod na yugto ng confession ni Leng. Dito lang yan sa programang Main Event. Dito lang sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio. Ka-vibes! Medyo napahiya ako sa tanong niya. Ewan ko babe, ganyan na talaga yan dati pa. Sagot ko sa kanya. Di ba sabi mo twice lang may nangyari sa inyo ng ex mo? Bakit ang itim? At parang laspag na. Pahabol pa ni Ryan. Hindi ko na din alam kung paano ko siya sasagutin. Pero ayokong masira ang anniversary namin ng dahil dito. Kaya naman ito ang naging sagot ko sa kanya. Hindi mo na ba ako mahal kung ganyan yung itsura ng perlas ko? Hindi naman sa ganun, babe. Iba lang kasi yung inaasahan ko eh. Nasaktan ako sa sinabi ni Ryan. Feeling ko kasi parang pinapalabas niya na nagsisinungaling ako sa kanya. Iniisip siguro niya na active kami sa kama ng ex ko. Kaya naging ganun ang kulay ng perlas ko. Pero nagsasabi talaga ako ng totoo, DJ Main. At never ko siyang lolokohin tungkol dito. Mahal ko siya pero parang na-off talaga ako sa mga sinabi niya. Since nandito naman na tayo, sige, ituloy na natin to. Hindi na ako kumibo sa mga sinabi ni Ryan. Nahiga na lang ako at medyo sumimangot. Ibunok ako na lang ang mga hita ko para pumasok na siya. Pumatong si Ryan at pinasok niya ang sandata niya sa perlas ko. Dahan-dahan muna siya sa pag-araro sa hiyas ko. Masikip pa din naman pala, baby. Sabi niya. Again, nasaktan ulit ako sa comment niyang yun. At this point, nasasarapan naman ako sa ginagawa niya. Pero hindi ako nagpapakita ng emosyon. Hinahayaan ko lang siya na gamitin ang katawan ko hanggang sa labasan siya at makaraos sa aking ibabaw. Hindi ako makaget over sa sinabi ni Ryan. Kinabukasan ay nag-message ako sa kanya at nakikipag-break ako.
Nagsorry naman siya sa sinabi niya. Pero hindi ko talaga kayang tanggapin ang komento niya about sa perlas ko. Actually, hindi naman talaga ako nasaktan sa komento niya. It's more of nasaktan ako dahil parang nawala yung tiwala niya sa akin at pinapalabas akong sinungaling. Ewan ko, DJ Min. Siguro sensitive lang ang topic na ito. Gusto ko sanang humingi ng payo sa'yo, DJ Min. Tatanggapin ko ba ang sorry ni Ryan? Feeling ko kasi talaga, hinusgahan niya ang pagkatao ko ng dahil lang sa kulay ng perlas ko. Bakit kaya ganun ang kulay niya? Hindi naman siya gaanong gamit. Hindi naman ako naglalaro mag-isa. Kaya wala akong maisip na paliwanag kung bakit ganun ang kulay at itsura niya. Psychological lang kaya ito or merong something talaga? Pwede mo kayang itanong ito kay Doc Meng o Doc Bench para maliwanagan ako? Maraming salamat po DJ Main and more power sa programa mo. From Leng of Pasig City. Sa katawan natin, nakapinta ang mga kwento. May light, may dark, may hindi perpekto. Pero sana, may taong pipili na mahalin tayo ng buo. Kasama ang insecurities, kasama ang scars, kasama pati yung mga parte na tayo minsan nahihiya. Kasi ang tunay na pagmamahal, hindi nanunuya, hindi namimili ng kulay at hindi nagtatanggal ng dangal. Ito yung pagmamahal na kahit anong meron ka, tatanggapin, yayakapin, at lalong-lalo na mamahalin ng buong buo. Main Event.